Nung nag-post nga ako nito, ang daming nagsabi na para siyang towel. Uy, hindi naman. Ang tawag dito ay snowball. So, hindi siya towel. Para siya dapat snow. Pero anyways, today gawa tayo ng snowball. Simpleng-simple lang to, kaya madali lang. Dito, meron ako 5 pirasong large na itlog. Pagbubuko din lang natin yung egg whites dun sa egg yolks. Tapos, yung egg yolks, babatihin natin hanggang sa maging frothy. Pagkatapos nun, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng chiffon egg cake oil and then 1/4 cup ng milk. Full cream milk yung ginagamit ko, pero pwede rin dito ang evaporated or fresh milk. Naglagay din ako dyan ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 1 teaspoon ng vanilla emol ko. Haluin ko yan hanggang sa matunaw yung sugar, and then dito na tayo magsisift ng 3/4 cup ng cake flour, 1/2 teaspoon ng baking powder, and then iyon, hahaluin ulit natin hanggang sa maging smooth na yung ating butter. Ganon lang kadali, wala pa tong 5 minutes. And then dito naman sa ating egg whites, meron din ako ditong 1/2 cup ng sugar. Gamit yung hand mixer, imimix ko to hanggang maging frothy. Or mag-volume siya ng kaunti. Tapos, tsaka ko na unti-unting ilalagay yung 1/2 cup natin ng sugar. Then, dire-diretso lang ako sa pagmimix hanggang umabot na siya sa medium stiff peak. Nag-volume na siya ng ganyan. Huwag nyo ngang i-overbeat yung ating meringue kasi pwedeng mag-deflate yung chiffon natin. So, dito magpo-fold lang ako ng kaunti lang para lumabnaw lang yung ating egg yolk butter. And then, tsaka ako nalalagay lahat ng meringue natin. Iingatan nyo nga din na hindi nyo ma-overfold yung ating cake butter para hindi rin mag-deflate yung cake natin. Maganda yung lambot ng ating cake. So, pagpantay na yung kulay niyan, isasalin ko na yan dito sa prepared kong pan. 12 by 15 yung size ito by 1. So, ikakalat ko lang yung ating cake butter. Aalog-alugin ko yan para pumantay pero hindi ko siya tataktak. Isasalang ko siya sa preheated oven, 150 degrees Celsius for 18 to 22 minutes. Basta kapain nyo din yung gitna kapag well done na yung cake. Ahunin nyo. Pagkaahon ko nga sa kanya sa oven, tinatransfer ko na yan dito sa ibang pan, tinanggal ko yung dikit ng parchment paper sa gilid para mabilis lumamig. Pinabayaan kong lumamig yung cake, tsaka ako siya kinakat ng ganito. Gumagamit ako ng cookie cutter, 3 inches yung size nito. So, nakagawa ako dito ng 22 pieces. So, magkakaroon tayo, kasi pagpapatungin natin yan, magkakaroon tayo ng 11 pieces. Ang inspo nga nito ay yung binebenta din ng Merced Bakehouse. So, ang gamit nilang frosting doon is boiled icing or marshmallow fluff. So, gagawa tayo. Dito sa isang saucepan, naglagay ako dyan ng 1 1/2 cup ng sugar. Tapos, 3/4 cup ng water. So, binoil ko lang yan hanggang maging syrup siya. Tapos, sa isang mixer naman, naglagay ako doon ng 3 pirasong egg whites. Nung makikita kong malapit nang maging ready yung syrup natin, binuksan ko na yung mixer natin sa settings number 4. Yung syrup nyo dapat, kapag ready na ganito, nag-i-string na siya, and kapag nag-drop kayo sa table, hindi na nag-i-spread yung dinarap nyo. Kapag nakita nyo na yung mga palatandaan na yon dun sa syrup, tsaka nyo pa lang siya unti-unting ilalagay dito sa egg whites natin. Yung settings ng mixer ko is nasa 6 or 8 na. Pagkalagay ko lahat ng syrup, dire-diretso ko pa siyang imimix. Ng mga 6 to 7 minutes, naglalagay din ako dyan ng 2 teaspoon ng lemon juice para lang kung sakaling hindi na bago yung itlog natin, medyo malansa na siya, matatakpan yung lansa. Pwede rin ng vanilla extract. Katapos nyong mag-mix, dapat ganito na yung texture ng boiled icing. Agad-agad mag-a-assemble na nga tayo. So, ganito lang naman mag-assemble. Naglalagay lang ako ng manipis na filling. Boiled icing din yon. Tapos gagamit ako ng ganitong tip para mas mapadali yung pagko-cover natin dito sa cake. Since maliit nga siya, medyo mahirap siyang i-cover. Kung mapapansin nyo, yung mga sinaunang bakery, ang lagi talaga nilang frosting dyan, boiled icing. Kasi before, ang mura-mura lang ng itlog. Alam nyo ba, nung nagsimula akong mag-bake, yung binibili kong itlog is 250 per piece. Yung mga tagpo 4 pesos, naku, sobrang malalaki na yun. Kaya ideal before yung boiled icing kasi kahit nasa room temp lang, hindi siya natutunaw. Pero ngayon, sobrang mahal na ng itlog, medyo mahal na din siya. After ko siyang makoat ng frosting, nilalagyan ko na siya ng desiccated coconut. Pili kayo ng desiccated coconut na maliliit lang yung pieces niya para pino lang siya, hindi siya masyadong matigas kainin. So, ayun nga, kahit simple lang to, alam niyo yun, malambot yung cake, masarap yung frosting.
So, palong-palo na rin to. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!